Ito na yung latest mga kababayan sa rumors na yung ICC, International Criminal Court, nagpalabas na daw ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Digong. Si Digong tapos si Sara lumipad pa Hong Kong kasama si Bongo. Si Bongo lang yung kasama po. Sabi may PDP laban sortie sa Hong Kong. Pero ang nakita ko doon, mga supporters man lang ni Kibuloy. Mamaya ipakita ko sa inyo, ibigay ko muna mga kababayan sa inyo, itong latest galing sa Palasyo Malacanang. Nang sabi ng Malacanang, ready ang ating gobyerno sa anumang eventuality. And the government will cooperate with Interpol. Ayan sabi ngayon ni Press Secretary, PCO Secretary, J. Ruiz. Sabi niya, mga kababayan dito sa report ng Philippine Star, we have heard that an arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. The government is prepared for any eventuality. Pero wala pang confirmation kung talagang nagpalabas na mga kababayan ng warrant of arrest. Pero ito mga kababayan na pagpunta sa Hong Kong, malamang sabi natin sa ating komentary kanina, cover lang po. Kung campaign sortie talaga ito ng PDP laban, di sana mga kababayan nandun full force yung mga kandidato ni Digong sa pagka senador. Ang kasama lang po yung kanyang dating aide na si Bongo. Si Bongo lang ang kasama. Report ito ng Isiminay. Sabi diyan, tingnan, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo magkasamang bumisita sa Hong Kong upang personal na kumustahin ang kalagayan ng mga OFW. Kasama sa event ng pasasalamat kay PRRD with OFWs sa Hong Kong. Tapos si Sara Duterte. Di nga kasama di ko nakita si Bato. Pero si Bato tapos si Bongo, kasama ito sa kaso. Mga kababayan na crimes against humanity na iniimbestigahan po ng International Criminal Court. Ito, kukunti man lang po yung dumalo. Sabi dyan, daan-daang mga taga Paranaque ang natuwa sa ginawang pasasalamat ni BP Sara Duterte sa lahat ng bumoto sa kanya noong nakarang eleksyon. Paranaque. Kabilang sa mga nabanggit ni BP Sara ang importansya ng edukasyon at ang kalagaan ng tamang kandidatong iboboto ngayong darating na eleksyon. Parang iba naman to. Live feed pala to, mga kababayan. Hindi man ito yung nasa Hong Kong. Live feed, tama. Ito, taga-Pasig. Nanonood lang ng video ni Sara. Ito si Sara, mga kababayan. ATM, BP Sara rocks a cool colored hairstyle. She addresses di pasasalamat kay FPRRD crowd at Southern Stadium, Wansay, Hong Kong today, March 9. Organize siguro to ng grupo ni Kibuloy. Nandun kasama si Torion, yung abogado. Tapos nagsalita doon si Sara Duterte. Nakita ko kanina. So wala man po yung mga kandidatong pagka-senador. Wala si Philip Salvador, di natin nakita. Nandun lang si Bongo, wala nga si Bato. Tapos yung mga abogado, kaya kaduda-duda talaga po. Kaduda-duda. Ang paglipad nila mga kababayan papuntang Hong Kong, baka cover lang ito. Kaya sabi nga natin, pag hindi na bumalik yung mag-ama, alam na, tumakas na mga kababayan. Pero kung bumalik pa after the event, hindi man tumakas. Ganun lang yun mga kababayan. So ito yung mga breaking news ngayon. Malacanang said, the government is prepared for any possible scenario amid rumors that the International Criminal Court has issued an arrest warrant against former President Rodrigo Duterte. Speaking on Teleradyo Servicio, sabi naman po ni Palace Press Officer Claire Castro na nakarating sa kanila yung mga borobalita. Pero hindi pa ako pwedeng magkomento tungkol sa bagay na yan. Pero sabi niya, nonetheless, a whole departure order would follow if
a warrant of arrest is issued. Paano nakalabas na po? Sabi nga sa mga balita na lumabas, natunugan niya siguro. Kaya biglang lumipad. Tapos sabi nga natin mga kababayan, may mga siyempre assets pa rin sa gobyerno. Yung dating Pangulong Digong kasi siyempre 6 years din siya na naging Pangulo. Baka may tumimbre na mga kababayan. So sabi dito sa balita ng ABS-CBN, whole departure orders in the Philippines are exclusively within the jurisdiction of the regional trial courts and should be issued only in criminal cases according to the Supreme Court. HDOs bar personalities from leaving the country without prior permission from the court. Sa kanyang mensahe, sabi po ni Attorney Claire Castro, Yusek Claire Castro, ang palasyo niya has not issued any confirmation of the rumored warrant. But as what Executive Secretary Lucas Bersamin and Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said before, pag ang Interpol niya will ask the necessary assistance from the government, it is obliged to follow. Yun din mga kababayan yung sinabi ko sa inyo the other day kasi November pa sinabi na yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin tsaka ni Remulla. So sabi dito, while Castro assured the government's cooperation in Duterte's possible arrest, she noted that President Ferdinand Marcos Jr. has insisted that the ICC no longer has jurisdiction in the Philippines after the country left the body in 2019. Sabi naman ni Presidential Communication Secretary J. Ruiz, the government is prepared for any eventuality. Meanwhile, yung Bureau of Immigration nagsabi na it has no information yet on Duterte's trip to Hong Kong, with Immigration Commissioner Joel Viado saying the agency will look into it. Di pa po namin ma-verify yung matter na yan. So alamin po namin, Viado said in a press conference regarding the rearrest of a South Korean fugitive on Sunday. So iba naman ito pala. Isinama pa man sa kwento ng ABS-CBN. Iba man na. Sinama na po, tinanong na rin. Kasi yung press conference na yon tungkol sa rearrest ng South Korean fugitive. Biglang litaw ng kwento tungkol sa alis ng dating Pangulong Digong. Anyway, ito yung kwento ng sinabi ni E.S. Lucas Bersamin that the Philippines would accord full cooperation to the International Criminal Police Organization or Interpol if it issues a red notice against Duterte. So sabi po ni Bersamin noong last year, November, if the ICC refers the process to the Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippine authorities, then the government will feel obliged to consider the red notice as a request to be honored. So yun din ang sinusundan ng mga pahayag ni Yusek Claire Castro at saka po ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz na ready po for any eventuality. O ngayon, ang tanong, talaga bang natunugan? Malamang po, kahit yung mga supporters nila, ganun yung sinasabi po. Kaya isa sa mga supporters po, isa sa mga vloggers ni Digong, ni Inday, DDS vlogger, si Teo Moreno, sabi diyan, hours after Rappler published this article, some Davaoenos observed an unusually high number of police checkpoints across Davao City. These checkpoints appeared to be more extensive than usual, raising questions among residents. Ang minimin niya yung report ng Rappler tungkol sa, sabi, nagpalabas na ng warrant of arrest yung ICC laban kay Digong. Ito, ICC arrest warrant for Duterte out. Ito yung minimin ni Teo Moreno. May mga unusual presence daw ng mga pulis. Mga checkpoints daw across Davao City. Kaya sabi niya, how true is it that there are numerous police checkpoints in Davao City today, including at the airport, in anticipation of an
ICC warrant of arrest. Reports suggest that police officers from Ilocos and other areas outside Davao have been deployed. To the public, if you come across these checkpoints, can you share photos to verify these reports? It has also been noted that PRRD and BP Sara Duterte are currently in Hong Kong for an OFW event. Could this be part of the Marcos Romualdez Kakamping's larger plan to get rid of the Dutertes so that they will be kidnapped or they can return home or they can't return home? Yan ang mga statement po. Kidnap. Plus na mga propaganda po mga kababayan. Kung nag-request halimbawa yung ICC ng Interpol assistance, may obligasyon po yung ating gobyerno na i-arrest sila. Yan ang malinaw, hindi yan kidnapping. Tama? It is a legal operation. Ang kidnapping po, illegal operation ang kidnapping. It is a crime. Pero kung arrest, kasi may warrant of arrest issued at may obligasyon tayo sa Interpol, that is not kidnapping. Nanggagatong na naman po itong isang DDS. At saka tumira na naman po yung kasamang isang DDS na vlogger na kasama ni Tio Moreno sa mga pinatawag ng Congress pero hindi nag-appear. Si Lorraine Badoy kasama doon sa Hong Kong. Ayan po, nagsalita siya doon sa Hong Kong. Ayan, sabi niya, gawa-gawa ng high on drugs. Badoy explodes, says ICC arrest warrant, pure fiction. Yan sabi niya. Huwag kayo mag-drugs kasi nakakabobo talaga. Nung umalis si PRRD papunta dito sa Hong Kong, alam na natin yan, pero sila ginagawang issue, kesyo tumakas daw. Kung hindi ba naman, kahihina ng mga kukuti ng mga yan, dumipinsa agad. Wala bang sinabing ganon? Yung Palasyo Malacanang, may naka-spot sa dating Pangulo na lumarga po. Siyempre ngayon po, lahat may hawak na cellphone. Ayun, kumalat po sa social media, pinik up po ng mainstream. Yun man lang po. Tapos dahil sa may existing na kaso sa ICC at matagal na po, last year pa, pinag-usapan yung possible release ng warrant of arrest. Siyempre, yun ang iisipin ng mga tao. O kaya nga po, ito na yung mga rumors. Pero yung warrant of arrest, yung mismong Palasyo Malacanang ang nagsabi na wala pa silang natatanggap officially, walang confirmation. Pero ang malinaw lang, mga kababayan, last year pa sinabi na ni Lucas Bersamin, Executive Secretary, na halimbawa magpalabas ng warrant of arrest, makikipag-cooperate ang gobyerno kasi may obligasyon tayo. Yun man lang ang sinasabi din ni Secretary J. Ruiz na handa ang ating gobyerno for any eventuality. Yun man lang po. Sabi pa ni Badoy, ito anyang ICC warrant narrative is meant to shift attention away from this brewing scandal, yung tungkol sa GAA, ang minimin niya. Ano man na iskandal yun? Ang may iskandalo po si Sara. Yung petition sa Supreme Court laban sa GAA na gustong ipa-declare na ang constitutional, diversionary tactic man lang yun ninyo. Para hindi mapag-usapan, ilis ang issue sa mga iskandalo na kinasangkutan po ni Sara Duterte. Ganon yun, ang totoo niyan, binabaliktad ninyo. Sabi pa niya, so sa tingin ko, dito, ang rason dito ay kasi natatakot sila. Hinahabol na sila ng pinakang mataas na hukom, Supreme Court ng Pilipinas dahil sa ginagawa nila sa pinakakurap na budget ngayon, pinapasagot na sila. Yung pagpasagot po, normal yun. Sinagot na ng Suljen. O diba? Siyempre, may reklamo, papasagutin yung kabilang partido. That is a normal procedure. Sabi pa dito sa report ng abogado.com.ph, Badoy warned the crowd that arresting Duterte would ignite chaos in the country. Gugulin nila ang Pilipinas. Hindi sila natatakot na wasakin ang bayan natin. Arestuin daw nila ang Pangulo na walang ninakaw, minahal ang Pilipino. Ang nanggugulo po kayo. Napakalinaw po. Kaya nga si Sara na-impeach. Dahil sa pagbabanta
At saka yung korupsyon, ang sinasabi ninyo, si Sara ang may kasong korupsyon based doon sa articles of impeachment. Dahil sa maling paggamit ng confidential funds, binabaliktad ninyo. Sabi pa dito sa balita, she called out lawmakers for allegedly ignoring the Iglesia ni Cristo's appeal to avoid political turmoil, saying Vice President Sara Duterte's record-breaking 32 million votes in the last election. Wala silang respeto sa atin, sa demokrasya natin. Yung 32 million pong boto ni Sara, 31 million plus noon, mga Marcos loyalists, nag-withdraw na po ng support sa kanya. Kaya lusaw na po ang mandato kay Sara. Nag-withdraw na, pati mga congressmen na bumoto sa kanya. Yung campaign manager na si Speaker Martin Romualdez, siya mismo yung nag-preside ng impeachment. Ang pumirma sa impeachment po, 250. Kung ang average vote ng bawat member ng House of Representatives 180,000, ibig sabihin nun, 45 million na mga Filipino ang nire-represent ng mga congressmen na nag-impeach kay Sara. Mas malaki sa 32 million na boto ni Sara ng 31 million Marcos supporters na nag-withdraw na rin ng support. Kaya nga hindi kayo makapagsagawa ng people power. Kili-kili power na lang po ang natira sa inyo. Kaya nga during the launching ng kandidatura ng PDP Laban sa Club Filipino na lang yung venue kasi wala man kayong maipon na maraming tao. Kaya doon sa maliit na venue nagsiksikan. Yung mga supporters ng ating Pangulo, dito nga sa Bicol Region, na dating Leni Robredo country, Dilawan country, sabi sa latest report ngayon, mababa pa pala yung estimate natin na 50,000. Yung sumama, nagtipon-tipon doon sa Pili Camari Resort sa Alyansa ng Bagong Pilipinas Rally. 80,000 pala yun. Bilang ni Congressman Elre Villapuerte kasi siya yung nag-organize noon. May record siya ng mga taong pumunta doon. Ayan sabi niya, with 80,000 strong campaign crowd, Villapuerte says Alliance has gained a foothold in Bicol. Ito pa lang yung ito yung kalalabas pala na balita ngayon, Manila Bulletin. Camarines Sur 2nd District Representative Elre Villapuerte believes that the administration-backed Alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial slate has gained a foothold in Vote Reach Bicol based on its campaign rally in the province last Friday, March 7, na kung saan umabot sa 80,000 people yung crowd. Itong nakikita ninyong crowd, yung nandan lang sa harap ng stage, sa palibot ng venue. Kasi nandun po ako. Yung iba hindi na po bumaba sa bus at saka sa mga jeepneys kasi hindi na magkasya. Grabe talaga po yung crowd. Napakaraming tao. So, Bongbong Marcos na yun lahat na dati Leni Robredo. So, nadagdagan pa yung mga supporters ng ating Pangulo na naging supporter ni Sara. Nag-withdraw na ng support. Di wala na halos matira. Kaya ang kampanya nila ngayon nasa Hong Kong na. Wala man silang maipon na tao dito sa sa Pilipinas. Nakita ninyo yung mga kampanya ng PDP Laban kung saan-saan na lang po pumupunta. Hindi kaya yung kampanya mga kababayan na tulad ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Kaya malabo itong sinasabi ni Badoy. Sabi pa niya, Badoy ended her speech with a rallying cry for unity among Filipinos against what she labeled as corrupt power grabbers. Paano naging power grabbers po? Ang nag-designate po ng sarili niya as designated survivor, si Sara. At ang gustong mag-power grab po, kayo. Ginagatungan mismo ni Digong, yung armed forces na mag-alsa na, mag-aklas laban sa gobyerno. Lahat baliktad po yung sinasabi ninyo. Ito si Sara. Nabudol na ako. BP Sara urges Filipino voters not to commit her mistake in choosing leaders. Yung nabudol po, yung mga Marcos supporters. Ikaw niya, Mr. Maravillas, nabudol ka rin ni Sara. Hindi ko kiniklaim na nabudol ako kasi hindi ko man siya first choice. Pinagtiyagaan ko na lang na iboto kasi matatalo man lang niya ikako si
Tito Sen, kaya binoto ko na lang. So hindi ko sasabihin na nabodol ako. Kasi pag sinabi natin na nabodol, ibig sabihin, may na tayo sa pagpili ng kandidato. So, kung nabodol siya, yan ang claim niya, ibig sabihin, nang makipag-alyado siya kay PBBM, may na yung kanyang judgment. Tama ba? The truth is, kaya sinasabi nilang nabodol sila kasi yung mga gusto nilang transaksyon hindi pinagbigyan ng ating Pangulo. Kaya humiwalay siya. Yung pondo po, confidential funds, tapos yung mga projects na funded ng yan ang reklamo niya, funded ng China. Alam namin yung kwento. Yan sabi dito. Vice President Sara Duterte on Sunday, March 9, urged voters to be critical in choosing the right leaders, admitting that she herself was tricked into forming the Uniteam Alliance in 2022. Nakipag-alyado ka kasi hindi ka man kasi mananalo doon sa unang intensyon ninyong run Sara run. Kaya nag-slide yung pagkandidato niyang mayor, kasama lang yon sa mga political strategy. Ngayon, inintensyonan kasi gustong i-implement nila yung Plan B na tunugan ni Martin Romualdez. Tinanggal mga kababayan, dinemote si the little girl. Nag-resign si Sara bilang member ng partido. The rest is history. Nabuking yung ambisyon. Alangan naman, paiisa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Inakabantay si Martin Romualdez. Kaya galit na galit si Sara kay Martin Romualdez. Nagets na ninyo ang punot dulo kung bakit nanggigigil sila? Kaya ayon, pinagbantaan ni Sara yung ating Pangulo, si First Lady Lisa, pati si Martin Romualdez. Kaya siya na-impeach. Kaya ito lahat, ambisyon. Nag-iisip ng sangkagitna. Ayan tuloy, malamang sa malamang, perpetual disqualification from holding any public office ang aabotin po ni Sara. At kung halimbawa mga kababayan, itong mga kumakalat na balita na yung warrant of arrest mula sa ICC ay inilabas na, malamang ito na yung simula mga kababayan ng Babay Philippines. Goodbye Philippines. Pero wala pa man pong confirmation. Hintayin natin ang mga susunod na araw. Abangan natin ang susunod na kabanata. Sa tingin natin, papunta pa lang tayo sa exciting part. Okay pa? Ito na lahat ng laman ng lahat ng mga pangunahing newspapers po. Palas on ICC arrest warrant for Duterte. For Duterte, Marcos government ready, sabi sa Inquirer.